Kamara sinasagawa ang huling Quad Committee hearing ngayong taon tungkol sa extrajudicial killings, pogo at iligal na droga. Pinasight in contempt ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo dahil sa 4 na beses nitong hindi pagdalo sa hearing. Para sa ibang detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong update dyan? Yes, Ruth, huling pagdinig nga ng House Quad Committee kaugnay sa koneksyon ng illegal na pogo at extrajudicial Representative at House Assistant Majority Leader Pami Damora na i-cite in contempt si Grijaldo. 4 na beses na raw kasing hindi sumisipot sa pagdinig ng Kamara sa war on drugs si Grijaldo na palaging ibinadahilan ng kanyang kalusugan. Ipinag-utos na ang pag-aresto kay Grijaldo at nabatasan sa ipipiit hanggang matapos ang buong pagdinig ng Quadcom. Bago ito, sinabi sa Senado ni Grijaldo na pinilit umano siya noon ni na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na kumpirmahin ang reward system ng Administrasyong Duterte para sa mga mapapatay na drug suspect, bagay na itinanggi ng mga mambabatas. Pinaharap naman sa susunod na pagdinig si Rose Nonolin na asawa ni Lin Wei-Xiong, ang opisyal ng Pharmalin na nagbulsa umano ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa Duterte administration para sa COVID supply. Dati nang sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang asawa ni Lin ay kilala si Alan Lim na dawit umano sa illegal na droga. Sa pagdinig kanina, muling tumestigo si Mark Taguba, ang umano'y customs fixer sa likod ng higit 6 na bilyong pisong halaga ng smuggled na illegal na droga mula China. Kung saan dinawit niya si Congressman Pulong Duterte at ang bayaw niyang si Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Nitong nakaraang buwan lang, sinisensyahan ng life imprisonment si Taguba at 2 iba pa dahil sa naturang kaso. Ruth? Marian, may isa pa na balitaan natin yung sinasabi nitong si Congresswoman Franz Castro na meron daw siyang nasaksihang insidente ng pamamaril. Anong detalye dyan? Bruce, kinuwento nga kanina ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro yung kanyang nasaksihang shooting incident kagabi. Ikinababahala raw niya ito lalo't sa harap niya ito nangyari. Bandang alas 11 raw kasi kagabi sa BGC nga sa Taguig, sa kalagitnaan ng traffic ay bumaba raw yung isang pulis at hinabol yung nakamotorsiklong dumaan sa harap ni na Castro at pinaputukan. Napadapa na nga lang daw siya noon na si Castro at labis daw niya itong kinatakot. Lalo't naalala nga niya yung nangyari sa kanila sa Davao nga noong may nagpaputok daw sa kanilang sasakyan. Anya, hindi raw magkakaroon nga ng police report dito ay titingnan niya itong banta sa kanyang buhay. Lalo't hindi naman daw lingid sa alam ng marami na pinagbantaan na siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ilang beses at ilan din na siyang beses na pinasaringan ni Vice President Sara Duterte at agad naman niyang inaksyonan ni Quad Committee Chairman Ace Barbers at kinasusumiting nga sa PNP yung kanilang report sa insidente. Ruth. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.